20 years old ako nung naging boyfriend ko ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Rex. At ako naman ay si Ann. Katrabaho siya ng ate ko at nakilala ko siya nung mag-celebrate ng birthday ang ate ko sa bahay at invited lahat ng mga katrabaho niya. At isa sa standard ko pagdating sa lalaki, ang itsura, gwapo, maputi at may trabaho syempre. At kung pwede, yung maginoo at medyo alam niyo na, nagsimula siyang mag-video call sa akin hanggang sa magsabi siya sa ate ko at sa nanay ko kung pwede ba daw akong ligawan. Respeto ni Rex bilang ate at nakakatanda sa akin at kay nanay na magulang ko. At dahil aminado naman ako sa aking sarili na taglay ni Rex ang hinahanap ko sa isang lalaki. At makalipas ang isang buwan ay sinagot ko na siya. Tatlo pa kasi kaming dalaga na magkakapatid at ako lang ang single at ako ang bunso tas ako lang ang walang jowa. Para hindi na rin ako laging sabit sa tuwing lalabas na ate kasama ang kani-kanilang mga boyfriend. May motor si Rex, kaya simula noong maging kami ay tuwing day off na Rex, lagi kaming gumagala. Noong una ay tamang uwi lang kami ng maaga. Pero nang lumaon at makilala na si Rex sa bahay, ay may pagkakataon na inaabot na kami ng hating gabi, lalo na kung may iba pa kaming ginagawa. At syempre, hindi ko na itatago na minsan ko na rin na-surrender ang aking bataan. Bago ko pa naging boyfriend si Rex, nagkaroon kasi ako ng BF na umabot kami ng 2 years. Yun naman ay may tricycle at dahil sa tagal namin, na-surrender ko sa kanya ang aking bataan. At maniwala kayo sa akin, masakit pa sa mawala ng jowa. At noong naghiwalay naman kami ng ex ko, ay lumipas lang ng ilang buwan ay nakilala ko naman si Rex. Gaya nga ng aking nasabi, nagawa na rin namin ni Rex ang ganon. Madali lang niya akong nakuha. Lalo nang nalaman niya na biyak na ang aking nag-iisang kabibi. At kung saan sa unang beses, idoon sa bahay nila. Madalas kasing walang tao sa kanila at stepfather niya lang ang kanyang kasama. At may trabaho din. Kaya noong makarating ako sa kanila, ayun, walang kahirap-hirap na pinasok na Rex ang lagusan patungo sa ibang daigdig. Ang daigdig na kung saan masasabi mo na lang na, sige lang, ituloy mo lang. At dahil naumpisahan na, naulit na iyon ng naulit. Yun bang, sa tuwing lalabas kami ay hindi pwedeng hindi makakaisa. Maingat naman kami. Waiter nga pala siya sa isang resto na kilala sa lugar namin. At regular siya doon. At kilala na siya sa amin. Kaya ayun, napagkatiwalaan na siya. Nagkaroon kami ng breakup, kaso hindi nagtatagal dahil mahal namin ang isa't isa. At dahil boto rin kasi si nanay kay Rex. At hanggang sa maumpisahan ang pagtulog ni Rex sa bahay, hanggang sa maisipan namin na gawin sa bahay ang hindi nila alam na ginagawa namin sa labas kapag nagde-date kami. Galing na kami noon sa paggala. Dumaan na rin kami sa bahay nila Rex para gawin ang bagay na para lang sa pinagsama ng Diyos. Wala rin kasi kaming pasok kinabukasan. Kaya noong nakauwi kami, ginabi na si Rex sa bahay hanggang sa doon na nga lang siya pinatulog dahil gabi na. Kaysa nga naman umuwi pa. Nakahiga na kami at tabi kami ni nanay at si Rex naman ay nasa sala. Wala kasi kaming extra room sa bahay namin. Inabot na kami ng 12 midnight at nasabi niyang nabitin raw siya. Dahil tulog na ang lahat ng kasama namin, marahan akong bumangon at paglabas ko, ready na talaga siya. As in, gura na. At mas kakaiba pala ang pakiramdam yung ganoong pagkakataon na para bang may iniingatan at tinataguan ka. Siyempre, dalawang pintuan ang aming binabantayan. Dahan-dahan at bulungan lang talaga, walang tunog na maririnig. Kaya ayun, habang tulog sila nanay, ikinasa na at maniwala kayo sa hindi, ay nakadalawa kami noong gabi na yun. Alam nyo, kapag may motor ang BF nyo, mabilis lang para sa inyo ang dumiskarte. Sina ate nga, wala namang motor, pero nakakagawa ng paraan. Dahil nasa diskarte lang talaga ang labanan.
Pero hindi naman nasayang ang lahat ng aming tiwala at pagtitiwala dahil ngayon ay kasal at mag-asawa na kami. Wala pa nga lang kaming sariling bahay at nangungupahan pa lang kami at kapwa na may trabaho. Okay lang naman, di ba? Pero syempre, hindi lahat tulad namin. Yung iba dyan, may anak na't lahat, pero hindi pa rin kasal. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa totoo lang, ay hindi maganda ang pagpapatulog ng boyfriend sa bahay. Tapos gagawa pa kayo ng milagro. Kaya sa mga kabataan dyan, iwas muna kayo sa ganyang bagay dahil magiging sagabal yan sa inyong pangarap. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.